Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi ng Mr. Chair, dismissed po siyang na pulis. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And Mr. tanong ko Chair, lang, si Mr. Gonzales may gusto i-ano, no? Pero bago po si Mr. Gonzales, doon na rin sa line of questioning ni Mr. Chair, ng ating chairman, sa firearms and explosives sa office. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue ng permit to carry of firearms outside the residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? yes, Your Honor. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi ng Mr. Chair, dismissed po siyang na pulis. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales, parang ano to, 10, no? Ito po sa akin. Senator Jimmy, ilan dyan ang grave threats sa mga Basta po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan banda yan? Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po, sa Anonas. Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the niyo po- question of Senator Jimmy. Presidente niyo po si Mr. Gonzales Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung naka-record sa amin. 3 lang. Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako. 3. doon Ano lang po ako- yung mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test, may anger management ito eh. Mr. De La Cruz, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga niya, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Way back December 2001, ang ating pong complainant is Kagawad Raul Navera, 55 years old, nakatira sa number 9 daw, Street, Project 3, Quezon City. At ang respondent po is si Sir Wilfredo Gonzales. Ito po yung facts ng ayon po sa blatter record ng aming barangay. Ito po yung sulat ng aking tanod. Ako po si Reynaldo Emerenciana, nasa tamang edad na 21. Kagabi ay pumunta po ang mga pulis sa ating barangay upang mag-assist sa number 6 Dao para malaman ang tawag ng 911. At dumating ang mga pulis para pumunta sa lugar na nasabi. Pagdating nila sa Dao at ang mga pulis ang nakipag-usap o nakiusap na bakit naikalat o may nag-report na may tumatagas na langis. Para po mabilis, Mr. Kapitan,
Ano po ang kaso na ito? Tungkol, Ang reklamo po is may tumawag po sa 911 or let's say 122 sa Quezon City. May tumatagas daw po na langis sa may Dawe Street. So agad naman pong sa pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng pulis? gawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo, yun lang po. Yun Yung po pangalawa, yung yung tatlo pangalawa yan, di po. ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa, Yung pangalawa naman po, ang complainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to make it short, pumarada po siya sa harapan ng HQ, headquarters ni Ma'am Kate Coseteng, para humingi ng medical assistance. Pagdating sa harap, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Humingi naman siya ng pasensya, bigla na lang daw po siyang sinakal, pati rin po yung anak niya na kasama po. At sino yung sumakal? Yung anak ni Mr. Gonzales? ayon po sa nakasulat, si Sir Wilfredo po ang sumakal. Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama. Ayon po Sino sa yung anak? kwento. Ayon Anak ni po. Willie Gonzales. Opo. So sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po, February po, 2021 din po. Maiksi lang po itong kwentong to. Ang complainant po is si Perfecto Pontanilla, BPS ako po. Noong time na yon, ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at nagsabi sa tao na sino ang nagmo-monitor ng CCTV sa barangay. Galit na patanong at may mura. At sinabi, pag nagsyempuhan ko yan, patayan. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chair, tatanungin ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako ritong news article, March 16, 2001. Obilla, 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinoment ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ako po yung whistleblower ng drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurrection for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men who were Obilla's subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obilla tried to give him 15,000 as his share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your Honor, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako umatras. Sabi ni Chief PNP Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million, sinorender ko po.
sa Station 9. Kila Colonel Uvilla po at Colonel De La Cruz. Pero di ko po alam na nanakawin lang po pala. Magmula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa, sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong connection yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your Your Honor, superior? yung nabaril ko po, isang amok. Ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero Hindi, napatunayan, ang investigasyon dito, wala nakikitang kutsilyo. Kaya ka nga na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa, Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa, It doesn't mean na ipag-acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. So yan ha, kaya you correct your Pwede ko, understanding ha? yes, Your Honor. Yeah, Pwede ko pong ituloy, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Uma-attend po kami ng hearing at ng abogado ko, si Atty. Bayubay, then Captain Dio. Uma-attend po ako ng hearing, nung summary hearing sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of IAS daw po. Ngayon, 4 times, may receive po, may radio message, registered hindi naman po uma-attend po yung complainant ko. Nung malaman namin, kaya pala hindi uma-attend, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Uvilla, hinahatulan ng bitay. Alleged po yung dapat ibayad sa kanya para umattend. Kaya ko po nasabing Calvario, Sandali ha, anong connection ni Uvilla doon na ikaw nagbaril ng tao? kasi yung lawyer po na kila Uvilla po, yun po yung nagbabalak umattend nun doon sa summary hearing ko, pero hindi po tumuloy dahil hindi ho ata paid. So in short po, At least, oh, those are all your assumptions ha? Those are all your assumptions. Sige, go ahead. yes, Your Honor. After full-blown investigation po ito, after 4 hearings na hindi po uma-attend yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at yung lawyer ko ng resolution. Kung ano resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, tuwing pupunta po kami ng lawyer ko, sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. But on 2013, I was surprised. One Colonel Pusana called me up and said, mag-submit ka lahat ng documents ng Huertas case. Mag-submit ka lahat dito ng Huertas case folder. Kasi wala akong hawak. Ako ang second summary hearing officer mo. Sabi ko po, Diretso tayo. Opo. Opo, Ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo? dinismiss po ako meron po akong ditong desisyon nung May 30, 2006, 3 pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of rank, etc., etc. However, meron po akong ebidensya
na Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo. Per your knowledge. na-dismiss po noong 2006 2006. using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala ka nang, tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss. Noong 2006 po. 2006. Your Honor. Tapos na-reinstate ka. Opo, Your Tapos Honor. nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kailan ka naging pulis? July 8, 1990 po, Your Honor. 1990. Opo. Hanggang 2016. Yes, Nag-retire ka. Yes, Your Honor. So ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo PU1 pa rin. Bakit ka hindi na-promote? Kasi ganito po yun. Alam ko naman, kasi ito nga ho, pakikita ko sa inyo. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi ang ho. kaso kinakarap mo. Your Ang Honor, dami mong kaso dito, Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. ano, Tulungan yung pamilya ko. bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Exon- Hawak ko po yung authentic Exonerated ka sa, ano, sa Yung pinang-dismiss po sa akin na kaso noong 2006. criminal case. Sa Exonerated ka. PNP po, sa PNP po, exonerated po ako, sir. Oh, Your Honor, exonerated ka? exonerated po. Paano ka Authenticate. na-dismiss? Authenticated copy po ito. Tuloy ko lang po, sir. Sige, Pwede, sige. if I may. Pina-authenticate ko po ito. Authenticated po ito, original coming from NCRPO. Nagulat po ako, bakit ako na-dismiss? Alam mo, ikaw, sa kamaro mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban yung sabi mo dismissal. I don't think so. Nakita ko kayong mga pleadings mo yung mga dismissal mo, yung mga appeal mo sa NAB, na-reinstate ka nga dahil ang galing ng mga pleadings mo, ang galing ng abogado mo magawa ng papilis mo. Tapos ngayon, yung sabi mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban niya, Your hindi Honor, ko maniwala sa iyo. if I may, pwede ko po ituloy. Sige. Nagtaka po ako, nagkaroon po ng June 1 decision in a matter of 1 day. Same signatory po, same General Attorney Kasugbo. Pero hindi na po ako exonerated. At yun ang ginamit nilang basehan para i-dismiss po ako from the service. Kaya po, Anyway, yung kaso mo, that will be another forum. Idali mo yung sa Napolcom. May Napolcom dito. Nakikinig ka, Commissioner Bernabe, ha? Tingnan mo yung kaso niya. Baka, kaya mong reinstate o kaya mong i-dismiss uli. Anong tingin mo? Tingnan mo lang. Yep. Anyway, nandito, Mr. Gonzales, andito na Polcom. Kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Ilaban mo. Ilaban mo. kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago Hindi- man lang hindi- ako mawala, sana, maklear to. Hindi na kailangan ang impluensya ko dyan, basta karapatan mo yan at karapat-dapat kang reinstate. Nandito na Polcom. Sila nang bahala. Yeah, go ahead na Polcom. Mr. Chair, meron po kasi tayong desisyon. Ito po ay 2017. Doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then inappeal po nila ito sa NAB noong pong 2021, dinenay na po yung kanilang appeal and yung MR. So alam ko po ngayon po ay nag-appeal sila ulit sa office ng secretary. So pending po doon. Pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siyang papel ng exoneration eh. Tingnan niyo yan, tingnan niyo. I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, So, six po. kadami mong Opo. case talaga. Ang dami. Your Honor, marami po talagang ibinato sa aking kaso mula po na mag-whistleblower ako. Kaya ang pangunawa po ninyo ang hinahanap ko. Anyway, naunawaan kita. Humahanga ako sa iyo dahil nga sabi mo, nilaban mo yung kinalaban mo yung mga superior mo pagdating sa drug case. Pero hindi kita hinahangaan dito sa pagbunot mo ng baril at magkasama ng baril. Very clear tayo dyan. Hindi kita hinahangaan doon. Mr. Chair, Yes, go ahead. baka singit lang. Yung pong kaso na binabanggit, he was sa Napolcom, I just want to be clarified again. He was dismissed 2017 because of grave threats. Am I correct? Tama ba? Maraming salamat po, Your Honor.
Chair. acquitted din po ako doon sa MTC 35 on that allegation po. Yung sa At Grave yung threats? allegation po nung Opo. grave threats ng Pero, kapitbahay sige ko po, Acquitted. acquitted po ako sa MTC 35. Sige po. Tapos, nung 2015, before I retire, may ni-refile po pala yung kapitbahay ko sa IAS. Nag-verify po ako po doon. Nakausap ko po yung summary hearing officer. Sabi niya, na-recommend ko na yan na drop and close. Kasi kita naman na may pattern sabi niya. At the moment, maghintay ka for signature ni General Roldan sa taas daw po. Diba, Director. Mr. Chair, tanong lang natin Napolcom. Ngayon, 2000, Napolcom. Mr. Gonzales, Andyan. tingnan natin si Napolcom. Ano po talaga yung kaso na why he was dismissed? Again, for the record. Yes, sir. Bale po yung case po is for grave threats po. Ito po yung Filed by the neighbors, yung ba yung Yes. mga neighbors? 2017 po ito. Yun po 2000. yung date ng decision, but the incident po occurred in 2006. Yung incident. 2006. Kay Kapitan De La Cruz, Mr. Chair, tanong ko lang, yung sa yung mula 2018, may tatlong incident na po si Mr. De La Cruz. Tama po ba sa inyong barangay? Nagsimula lang po siya nung 2021 and 22. Nung Tatlo. tatlo lang po. So, Based on the record. siguro, Mr. Gonzales, tanong ko lang, meron ba kayong anger management issue? Dahil ba ito sa frustration? wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero po, yung lahat- kaso lahat- nyo kasi ito, lahat threats eh. Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po barangay first kagawad, yung isang po, Dali, sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga, eto po. hindi nga, gawa-gawa nila. May complainant naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung sila, I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? hindi po Ha? next po ng documents Ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Documentary yung hawak nila eh. So, you resolve that in other forum. Andito tayo ngayon sa issue, doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo Yes, sir. para magiging safe ng Yes, sir. mga siklista, Yes, Your Honor. motorista sa kalsada, ha? I'm sorry, Your Honor. You do not use this hearing to justify your dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Okay.